Hello mga idol, ito na ang part 14 ni si Chen. Maraming salamat sa mga solid kong mga supporters dyan, shout out sa inyo. Samantala sa loob ng madilim na kuweba ay nagpatuloy ang matinding sagupaan, mabilis na nagpakawala ng magkakasunod na atake ang halimaw gamit ang matatalas nitong karit, nag-iwan ito ng mga nagliliwanag na berdeng hiwa sa hangin na tila naistadteren ng pino ang kalaban, walang pag-aatubiling sinalubong ito ni Gangting gamit ang kanyang nagbabagang espada. Umalangaw-ngaw ang malalakas na tunog ng pagbabanggaan ng kanilang mga armas habang nagkalat ang matinding puwersa sa paligid, ngunit dahil sa sunod-sunod at mabibigat na hampas ng insekto ay napilitang umatras si Gangting, napangiwi siya sa bigat ng atake habang dumadaos-dos patalikod upang pilit na salagin ang nakapanlulumong lakas ng halimaw. Kasunod ng matinding sagupaan ay nagpakawala ng isang nakakabinging tili ang halimaw. Buong puwersa nitong itinaas ang kanyang napakalaking karit na tila handang tapusin ang laban sa isang mabigat na hampas. Walang awang ibinagsak ng insekto ang kanyang atake pababa ngunit bago pa man ito tumama ay mabilis na tumalon patungo sa ere si Gangting dala ang kanyang nagbabagang espada. Malakas na bumaon ang matalim na armas ng halimaw sa matigas na lupa dahilan upang magkalat ang mga bitik at bato sa paligid, dahil sa mabilis na pag-iwas ni Gangting ay bakas ang matinding pagkagulat ng insekto nang mapagtantong nakawala sa kanyang paningin ang pantirya. Habang nasa himpapawid ay nakita ni Gangting ang perpektong pagkakataon upang gumanti, malamig niyang sinabi na sa wakas ay nagpakita rin ang matagal na niyang hinihintay na kahinaan ng kalaban. Gamit ang hawak na nagbabagang espada ay walang pag-aalinlangan at buong lakas niya itong inihataw pababa. Paglapag niya sa lupa ay isang napakabilis at malakas na hiwa ang kanyang binitawan na direktang tumama sa leeg ng insekto, tuluyang naputol ang ulo ng halimaw at tumalsik ito sa ere habang walang awang bumulwak ang masaganang dugo mula sa katawan nito. Matapos ang mabilis na atake ay malakas na tumalbog at gamulong sa mabatong lupa ang pugot na ulo ng halimaw. Tumigil lamang ito nang makarating sa mismong paanan ni si Chen at Kaiyu na kanina patahimik na nagmamasid sa labanan, hindi makapaniwala ang buong grupo sa kanilang nasaksihan. Bakas ang matinding gulat sa mukha ni Kaiyu habang sinasabing natalo nga ni Gangting ang Panginoon ng kuweba ng mag-isa, habang nakatanaw sa nakatayong balto ng kanilang kasama sa hindi kalayuan, mangha niyang idinagdag na talagang hindi dapat maliitin ang nakatagong lakas ng batang Panginoon. Samantala sa isang tabi, patuloy na ginagamit ni Ivan ang kanyang luntiang enerhiya upang pagalingin ang sugatang braso ni Sato Uuta, habang may hawak na nagliliwanag na sigarilyo ay kalmado siyang nagtanong kung ayos na ang pakiramdam nito at kung kaya na ba nitong gumalaw. Nakahinga naman ng maluwag si Sato habang nagpapasalamat dahil mabilis siyang nagamot ng kanyang kasama, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay biglang natuon ang kanyang pansin sa kanyang suot na wristband. Kumunot ang kanyang noo sa matinding pagtataka nang lumitaw ang mga pulang eki sa screen ng device, puno ng kaba at pag-aalala siyang nagtanong kung ano ang nangyayari dahil tuluyan nang naputol ang kanilang koneksyon sa labas ng kuweba. Matapos marinig ang hinaing ni Sato Uuta ay mabilis na tiningnan ni Kaiyu ang kanyang sariling wristband, bakas ang pagtataka sa kanyang boses nang mapansin niyang nawala rin ang kanyang koneksyon. Seryoso niyang ipinaalam sa grupo na bumagsak na ang lahat ng signal at maging ang compass system ng kanilang mga device ay tuluyan na ring nasira. Lalo namang binalot ng kaba si Sato Uuta nang makita ang isa pang malaking problema, habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha ay napansin niyang nakabagsak at wasak na ang kanilang camera drone sa mabatong lupa, kinakabahan siyang nagtanong kung kailan pa nasira ang nasabing kagamitan. Sa kabilang banda ay bahagyang kumunot ang noo ni Gangting, kahit may mga galos pa sa mukha mula sa katatapos lamang na labanan ay hindi niya naiwasang magtaka dahil sa sunod-sunod na malalaking aberya sa loob ng kuweba. Habang abala ang lahat sa kanilang mga nasirang kagamitan ay isang malaking banta ang unti-unting nabubuo sa mismong likuran ni Gangting, bigla na lamang gumalaw at nangisay ang pugot na katawan ng halimaw. Sa isang iglap ay isang nakakakilabot na madilim na anino ng insekto ang pumiglas papalabas mula rito. Balot ang bagong anyo nito ng masamang lilang aura habang buong puwersang nakataas ang higanteng karit na handang pumatay. Naramdaman agad ni Gangting ang nakapanlulumong panganib kaya mabilis siyang napalingon sa kanyang likuran. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang aninong handa na siyang hatiin. Bago pa man tuluyang bumagsak ang atake ng insekto ay mabilis na kumilos si Chen. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod at nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis at nagliliwanag na hiwa, dahil sa tindi ng kanyang atake ay direktang nahiwa at nagkalasog-lasog ang buong katawan ng kalaban,
Tumalsik ang mga pugot na braso at binti nito sa hangin habang seryosong nakatayo si Chen matapos iligtas ang kanyang kasama, kasabay ng tuluyang pagkawasak ng halimaw ay isang system window ang lumitaw sa harapan ng ating bida na nagpapakita ng karagdagang 2,000 experience points. Bakas ang labis na pagtataka at pagkagulat sa mukha ni Gangting matapos masaksihan ang nangyari. Habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang pisngi ay naguguluhan siyang nagtanong kung paanong nakagalaw pa ang halimaw gayong sigurado siyang naputol na niya ang ulo nito. Kalmado namang sumagot si Chen habang seryosong nakatingin sa unahan. Ipinaliwanag ng ating bida na ang insekto na kanilang kinalaban kanina ay hindi ang tunay na Panginoon ng kuweba. Idinagdag pa niya na ang halimaw ay nasa ilalim ng isang matinding hipnotismo mula pa sa simula kaya na kaya pa rin itong kumilos kahit napatay na. Pagkatapos nito ay nagbigay siya ng isang mabigat na babala sa kanyang mga kasama, mariing sinabi ni Chen na kailangan na nilang makaalis sa pugad ng mga demonyo sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay baka sila na ang susunod na makontrol ng kalaban, labis namang nanlaki ang mga mata ni Nakayu, Sato Uuta, at Ivan nang marinig ang nakakakilabot na katotohanan iyon. Hindi makapaniwala si Gangting sa mga narinig kaya naguguluhan siyang nagtanong kung paano nalaman ni Chen ang lahat ng impormasyong iyon. Agad namang sumingit si Sato Uuta habang balot ng kaba at patuloy na pinagpapawisan, pasigaw niyang sinabi na walang katotohanan ang mga pinagsasasabi ng ating bida dahil imposibleng mangyari ang naiisip nito, pilit niyang ipinapaliwanag na hanggang C-rank lamang ang pwedeng maging Panginoon sa pugad na iyon, at dahil nasa upper C-rank na ang napatay nilang insekto ay malinaw na iyon na ang tunay na kalaban. Ngunit bago pa man makasagot si Chen ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa isang iglap ay sunod-sunod na naglitawan ng mga nagliliwanag na kulay pulang system window sa kanyang paligid na naglalaman ng isang matinding babala. Nagdilim ang mukha ng ating bida habang seryosong nakatitig sa mga lumabas na mensahe na nagkumpirmang may natuklasang isang napakadelikado at mataas na antas ng halimaw sa kanilang lokasyon. Kasabay ng paglabas ng mga babalang iyon ay isang nakakabinging ugong ang yumunig sa buong kuweba, mula sa madilim na bahagi ng lagusan ay biglang sumabog ang isang malakas at nakakakilabot na lilang enerhiya, mabilis itong kumalat sa paligid na parang isang matinding sumpa na naghahanap ng mabibiktima, bago pa man makaiwas ang grupo ay mabilis na binalot ng kakaibang liwanag sina Kaiju, Ivan, at Sato Uuta. Sa isang iglap ay sabay-sabay na nagliwanag ng kulay lila ang kanilang mga mata na isang malinaw na palatandaan na tuluyan na silang nahulog sa matinding hipnotismo ng kalaban. Samantala ay nanatiling kalmado at hindi naapektuhan si Chen dahil sa nakasalpak na maliit na proteksyon sa kanyang tainga, habang seryosong pinagmamasdan ang kanyang mga kasamang tuluyan ng nawala ng kontrol sa kanilang sarili ay malamig niyang sinabi na huli na ang lahat, at sa eksaktong sandaling iyon ay mas lalong bumigat ang tensyon sa paligid habang unti-unting nagpapakita ang tunay na Panginoon ng pugad ng mga demonyo. Kasabay ng pagkalat ng nakakakilabot na enerhiyang iyon ay mabilis na nanariwa ang isang madilim na alaala sa isipan ni Chen. Pamilyar ang ating bida sa umuugong na tunog na patuloy na bumabalot sa buong paligid. Sa kanyang nakaraang buhay ay isang kalaban na kilala bilang Wrath ang gumamit ng eksaktong uri ng pag-atake na ito. Sa alaalang iyon ay nakita ang mga inosenteng tao na walang awang pinaslang habang bakas ang matinding kalungkutan kay Chen na yakap-yakap ang walang buhay na katawan ng kanyang sariling kapatid sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan. Hindi lamang ito isang simpleng atake dahil ginamit ang nakapanlulumong lakas na ito upang kontrolin at ubusin ang hindi mabilang na mga ordinaryong mamamayan sa buong mundo. Bumalik ang isipan ni Chen sa kasalukuyan habang seryosong pinagmamasdan ang kanyang mga kasama. Tuluyan ang nawala ng sariling kontrol sina Kaiju, Ivan, at Sato Uuta dahil sa epekto ng hipnotismo. Parang mga walang buhay na manika silang sabay-sabay na naglakad papasok sa mas madilim na bahagi ng kuweba kung saan nagmumula ang nakakakilabot na lilang enerhiya. Unti-unting naging matalim ang tingin ng ating bida habang nakatanaw sa lagusan. Sa isipan ni Chen ay sigurado siyang may direktang koneksyon kay Wrath ang tunay na Panginoon ng pugad ng mga demonyo. Kaya naman nang walang anumang pag-aatubili ay nagsimula na rin siyang maglakad at tahimik na sinundan ng grupo patungo sa pinakaloob ng kuweba. Ramdam ang kanyang matinding determinasyon na harapin ang panganib habang iniisip na oras na para tuluyan na silang magkita ng tunay na kalaban. Patuloy na naglakad ang grupo pababa sa mas malalim at mas madilim na bahagi ng kuweba, parang mga aninong nakagapos sa isang sumpa sina Kaiju, Sato Uuta, Ivan, at Gangting habang tahimik silang ginagabayan ng sumasalpok na lilang enerhiya mula sa unahan.
Sa mismong likuran nila ay nanatiling seryoso at maingat si Chen habang nakasubaybay sa bawat paghakbang ng kanyang mga kasama. Nang makalabas sila sa makipot na lagusan ay bumungad sa ating bida ang isang napakalawak at nakakakilabot na tanawin. Sa ilalim ng matinding lilang liwanag ay tumambad sa kanyang paningin ang napakaraming malalaking itlog na nagliliwanag ng kulay berde at nakakalat sa buong paligid, ngunit ang mas nakapangangilabot ay ang dambuhalang nilalang na nakapulupot sa mismong gitna ng yungib, isang higanteng ahas na nababalot ng matinding lilang kuryente at nakapanlulumong presensya ang tuluyan ng nagpakita ng kanyang anyo. Tahimik lamang na nakatayo sa gilid ng bangin ng mga nahipnotismong kasama habang malamig na pinagmamasdan ni Chen ang tunay na Panginoon ng pugad ng mga demonyo. Habang patuloy silang naglalakad palapit sa dambuhalang ahas ay dinaanan nila ang isang nakakakilabot na tanawin, nakakalat sa gilid ng mga nagliliwanag na itlog ang sandamakmak na bungo at kalansay. Kasama ang mga lumang armas ng mga martial artist na naunang naging biktima sa lugar na iyon. Sa isipan ni Chen ay tuluyan na niyang nakumpirma ang kanyang hinala. Eksaktong tulad ni Wrath ay gumagamit din ang halimaw na ito ng alpha band sound waves para makontrol ang isip ng mga tao. Mabuti na lamang at nakapaghanda na siya noon pa manlaban sa ganitong atake. Makikita ang isang maliit na device sa loob ng kanyang tainga na patuloy na naglalabas ng beta band audio upang kanselahin at harangan ang nakakamatay na hipnotismo. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala ng balingan niya ng tingin sina Caillou, Satouta, at Ivan, nanatili silang nakatayo na parang mga manika habang nagliliwanag ng pula ang kanilang mga mata dahil sa matinding epekto ng ilusyon. Batid ng ating bida na wala silang dalang anumang proteksyon kaya naman nasa bingit sila ng kamatayan at maaaring kitlin ang kanilang buhay anumang oras. Dahil sa mabigat na sitwasyong ito ay mas lalong tumindi ang presensya ni Chen, determinado niyang sinabi sa kanyang sarili na kailangan niyang tapusin ang Panginoon ng Kuweba sa pinakamabilis na paraan upang mailigtas ang kanyang mga kasama. Samantala ay unti-unti nang nagpakita ng kabuuan ng nakakakilabot na Panginoon ng Kuweba. Mula sa madilim na bahagi ng bangin ay lumitaw ang isang misteryosong figure na nababalot ng mahabang puting tela habang pumapalibot dito ang malalaking ulo ng ahas na may kumikinang na mga mata. Umalangaw ang isang nakakapanindig balahibong tunog sa paligid habang naglalaway na tinitingnan ng halimaw ang grupo ni Chen. Dahan-dahan itong nagsalita at sabik na pinuri ang makapal at sariwang laman ng mga bagong biktima na nasa kanyang harapan, habang patuloy na nakatayo ang mga nahipnotismong sina Caillou, Satouta, Ivan, at Gong Ting ay nanatiling tahimik at kalmado ang ating bida, unti-unting binalot ng madilim na anino ang mukha ni Chen habang matalim at seryosong nakatitig sa dambuhalang kalaban na tila handang-handa ng kumitil ng buhay.